Hello, Carilo. Nako, balak mo bang umutang sa Ola? Mag-wait ka muna. Panoorin mo muna ang video na to at siguraduhin mo munang alam mo ang mga sasabihin ko dito. Napapanood mo naman sa mga balita, mga Carilo. Napakarami ngayon ang nagkakaproblema o nare-report na sila ay nai-stress dahil sila ay nakakatanggap ng pangaharas at ng mga hindi tamang interest dahil sa mga online lending application na ito. So, Carilon, bago mo pindutin ang apply now, siguraduhin mo na alam mo muna ang mga ito para makaiwas ka sa problema. Grabe, napanood niyo ba sa balita sa KMJS nakakaawa yung mga taong nabibiktima ng online lending application and sana hindi natin to danasin. Disclaimer lang guys, ang video natin na ito ay gagawin ko or ginawa ko para lang makapagbigay sa inyo ng information. Hindi po ako isang financial advisor o hindi rin po ako nagpo-promote ng mga online lending apps. So, ginagawa ko po ang mga video ko para makatulong po sa inyo, para makaiwas tayo sa problema. Mga karilong, sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga dapat mo munang malaman bago ka umutang sa online lending application. Para maiwasan mo ang magsisi sa huli at mapasabi na, Lord, deserve ko ba to? Lord, hindi ko na kaya. Lord, gusto ko nang wakasan ng buhay ko. Para maiwasan mo yung mga yan, mga karilon, panoorin mo tong video natin. Mag-subscribe ka na din para lagi kang ma-notify tuwing tayo ay may upload. Pindutin mo na rin ang like button and i-share mo na rin to para mas maraming maging aware. Unang-una mga karilon, ano nga ba ulit ang OLA o Online Lending Application? Ang OLA o yung mga online lending application ay yung mga nagpapautang gamit lamang ang cellphone sa pamamagitan lamang ng isang click or ng isang apply ninyo. Napakabilis ng approval. Napakabilis ng proseso. Kadalasan wala nang masyadong requirements kaya talaga namang mahuhook ka. Lalo na kapag nakita mo yung kanilang mga ads sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, ay ang gaganda ng mga ipinapakita nilang ads. And kapag ka na-download mo na, napakabilis ng proseso. Kaya minsan, within minutes lang, may pera ka na agad. Kaya feeling mo, ang dami mo na agad pera. Kaya feeling mo, nasagot na agad yung problema mo kung nangangailangan ka. Pero karilong lagi niyong tandaan, hindi ulit dahil mabilis, hindi ibig sabihin safe at okay palagi. Lagi niyong tandaan yan, kapag ka medyo mabilis, medyo maginhawa yung pag-apply, medyo red flag yan. Di ba ang hirap ng mangutang? Pangalawang dapat mong malaman tungkol sa online lending application, yung kanilang pagkakaroon ng mataas na interest at hidden fees or pagkakaroon ng hidden charges na karaniwan hindi nyo nakikita sa magagandang ads nila. Di ba, karaniwan, makikita nyo sa mga ads nila, payable within 6 months, 0 interest or 0.1 interest. Di ba kaya sasabihin mo, wow, bongga. Ito yung isa sa pinaka-importante mong dapat malaman tungkol sa mga OLA. Sobrang taas ng kanilang interest. Ayan yung ibang OLA, hindi ko naman nilalahat yung iba, pero maraming OLA ang sobra talagang tataas ng interest. Umaabot na hanggang langit na. Ayan. Kaya kapag ka napasok ka na doon, halos hindi ka na makalabas sa sistema at nagkakaroon ka na ng tapal-tapal system na lang. Halimbawa, umutang ka ng 5,000 pesos, pero ang makukuha mo lang 3,500. Grabe, di ba? Halos kalahati yung matatanggal. Maraming ganyan mga ka-reloan. At dahil yun sa kanilang processing fee at service fee. Tapos within 7 days lang kailangan mo na agad bayaran. Sobrang igse ng pagbabayad. Ano yung may nahabol? Charot. Tapos, sa sobrang iksi ng araw ng pagbabayad, kailangan mo siyang bayaran ng 5,000 o higit pa dahil meron na ulit siyang interest. Biruin mo yun, utang ka ng 5,000, marireceive mo 3,500, pero kailangan mong bayaran ng 5,000 or mas higit pa. Gaano ka-utak yun mga ka-reloan, di ba? Kaya huwag na huwag kayong padadaig sa mga ganyang online lending application kung ayaw nyong masira ang mental health nyo. Kaya bago kayo umutang, basahin nyong mabuti ang interest rate. Tingnan nyo kung makatao ba at kung kaya nyo sikmurain. Yung kanilang processing fee. Baka naman yung processing fee niyan ay kalahati na nung inutang mo. Wala pong ganun. Sa mga legal na online lending application, hindi inaabot ng kalahati yan. May mga percent, oo, kasi iba may bayad talaga kahit sa GCash, kahit sa S-Loan, may kaltas talaga yan. Pero hindi ganun kalaki na to the point na halos kalahati na nung loan amount mo. Maging mautak po tayo at mapanuri mga ka-reloan.
Kasi baka yung akala mong magliligtas sa'yo, yung pa pala yung maglulubog ng maglulubog sa'yo. Yung due date, ayan, baka naman mamaya 7 days lang yan, umutang ka tapos hindi mo naman pala kayang bayaran ng 7 days. Nako, lagot ka na dyan. Hahanap ka na naman ng online lending application na madaling applyan, na ganun ulit ang sistema. Di ba? Magiging paulit-ulit na yung cycle. At yung merong saksakan ng taas ng penalty kapag ka na-late ka. Grabe yung iba. Meron talaga akong mga kilala, car loan talaga namang sa late penalty talaga sila dinadali. Araw-araw ang kanilang penalty. Pangatlo na dapat mong malaman, car loan, maikling due date. Hindi naman nila nilalagay yung totoong due date dyan sa mga nakikita nyong ads. Nakikita nyo 180 days to pay, 6 months to pay, pero hindi totoo. Kapag ka i-confirm mo na siya, yung mga pang last term niya, ay wala na, zero na, wala ka nang babayaran. Halimbawa, 181 days daw siya. Pero doon, kapag pinrocess mo na yung loan mo, 1 month hanggang 1.5 month mo lang naman pala siyang babayaran. Then, yung pang 2 months hanggang 6 months niya, ay nakasiro naman na. Pero kasama siya sa computation, so hindi totoo. Kaya, busisiin natin yung kanilang repayment date. Kasi marami talagang sinungaling na online lending application, lalong-lalo na sa kanilang mga ads. At based na rin po yan sa experience ko, mga ka-reloan. Maraming OLA ang 7 days to 14 days na lang yung kanilang repayment period. So, medyo mahirap yan, ka-reloan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, kung wala ka pang pambayad sa ganung kaikling panahon, nako, baka lalo ka lang diyang mabaon. Huwag na yan. Marami ka pang makikita dyan, marami ka pang maida-download na iba, humanap ka pa ng humanap, lalo na kung may internet ka naman, ka-reloan. At pang-apat na dapat mong malaman sa mga online lending application ay privacy at access sa contacts mo. Lahat ng na-download ko, mga ka-reloan, na online lending application, lahat sila nang hihingi ng access. Sa gallery ko, sa contacts ko, sa notification ko, sa location ko. Diba, red flag po agad dyan, mga ka-reloan. At alam nyo na, dyan nila tayo natitrace kapag hindi na tayo makabayad, dyan nila tayo hinaharas. Sa mga contacts natin na yan, yung mga isinend nating ID na yan, ayun na nga, kapag hindi ka nakabayad, may mga case na tinatakot o mini-message ang contact mo. Kaya yung mga napanood ko sa balita, yun talaga yung ikinasira ng mental health nila. Nahihiya sila kasi ultimo sa mga boss nila, sa mga katrabaho nila, sa mga kapamilya nila, nasesenda na may message, gumagawa sila ng GC, tas ipapahiya ka doon, isesend yung ID mo, at kung ano-ano yung sasabihin tungkol sa'yo. Kaya siguraduhin mo na yung online lending application na mada-download mo ay SEC registered. May malinaw na privacy policy. Yung napanood ko sa Jessica Soho, tinanong siya kung binasa niya ba yung terms and condition. Ayun nga daw, hindi niya binasa. So, nandiyan naman yan mahaba nga lang yung kanilang terms and privacy to the point na tatamarin ka talagang magbasa. At yung ibang mga legal na online lending application ay hindi abusado sa paghingi ng permissions. Mga karilong, yung panglima na dapat mo pang malaman ay legal ba ang mga online application? Hindi lahat legal. Mas marami pa nga yung illegal kaysa sa mga legal na loan application. Bago ka umutang, ka-reloan, i-check mo muna sa SEC website kung legit at rehistrado ba ang lending company. Isa-search nyo lang naman dyan SEC registered, kineme, ganyan. Lalabas na doon kung saan kayo pwedeng mag-type. Ita-type nyo lang yung pangalan ng online lending application and then lalabas na doon kung siya ba ay registered o hindi. At pang-anim, ka-reloan, dapat tanungin mo ng paulit-ulit yung sarili mo bago ka umutang. Huwag kang padalos-dalos kasi dyan tayo nadadali Yung sa mabilisan, ala na, kapag ka nagpadalos-dalos ka, mas lalo kang magsisisi sa huli. Wala naman nga kasing nagsisi sa umpisa, di ba? Kaya pag-isipan yung mabuti. Bago ka umutang, mga ka-reloan, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito yung mga dapat mong itanong sa sarili mo. Una, kailangan mo ba talaga yun? Yung ila-loan mo. Kasi baka mamaya hindi naman. Tapos wala ka naman pambayad. Patay tayo dyan. Pangalawa, may pambayad ka ba sa due date? Baka wala. Diyan ka na mai-stress. Diyan ka na hahanap ng susunod pa. At susunod pa, at susunod pa. Yari na tayo dyan. At pangatlo, may iba ba akong option bukod sa mga online application na ito na may matataas na interest like family, kaibigan, o mas mababang online loan application? Baka naman meron. Doon na lang muna tayo kaysa doon sa mga agad-agad na nakikita nating bago. At panghuli na kailangan mong malaman, mga ka-reloan,
Kailan ka huwag dapat umutang sa OLA or sa lending application? Mga ka-reloan, huwag kang umutang kung pang-bisyo lang. Walang mangyayari dyan. Huwag kang umutang kung hindi sigurado ang income. Kung wala kang pambayad, yari ka dyan talaga. Mga ka-reloan, huwag kang umutang kung meron ka pang existing loan. Iwasan mo ang tapal system ka-reloan. At ka-reloan, huwag kang umutang kung emotional ka or padalos-dalos ang iyong desisyon sa buhay. Dahil sabi ko nga sa inyo, wala namang nagsisi sa umpisa, lahat ng pagsisisi ay nasa huli. Yun lang mga ka-reloan, at lagi ko sa inyo sasabihin, ang pag-utang ay hindi masama, lalo-lalo na kung kailangan talaga natin. Sino ba namang tao ang hindi umuutang, di ba? Lahat naman tayo ay dumadating sa punto ng buhay natin na nangangailangan talaga tayo. Pero dapat responsable tayo mga ka-reloan. Mas okay pa rin yung mga emergency funds tayo kaysa umaasa tayo sa mga online lending application. Nas iisipin mo na, okay lang, meron naman ako mauutang sa ganitong app ay okay lang, mabilis naman ako ditong ma-approve yari tayo dyan. So yun lang mga ka-reloan, kung meron kang natutunan sa video natin na to, i-share mo to sa mga kaibigan mo para mas marami pang maging aware at para maiwasan din nila ang problema sa utang dahil ito ang isa sa pinakamahirap na problema. Utang, lalong-lalo na kapag nakakatanggap ka na ng mga pananakot or ng death threat at ng mga pamamahiya. Hindi lahat ng tao ay matitibay at kayang lagpasan o deadmahin yung mga ganong pagkakataon o yung mga ganong pangyayari. Comment down below mga ka-reloan kung meron ka ng experience sa OLA, good man yan or bad. Para matuto tayong lahat, mag-share ka lang na experience mo dyan dahil sigurado ako sa mga comment natin, simpleng comment natin na yan, marami tayong natutulungan. And sa unang mag-comment sa video natin na to ay makakatanggap ng 50 pesos sa kanyang GCash. Maraming salamat po sa mga nakikisa at patuloy na nanonood sa atin. God bless you all mga ka-reloan at lagi ko pong ipapanalangin at papangarapin na sana po lahat tayo ay makatapos na sa ating mga pagkakautang. Again, ako po ang inyong mga ka-reloan. See you ulit sa ating next vlog. God bless you all!